Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay muling magpapatuloy ng ating aralin sa Biblia. Tayo manalangin. O aming Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo at muli binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Kaya Lord, hiling namin na gabayan mo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu at bigyan mo kami ng kaliwanagan sa mga talatang ito. Purihin ka at sambahin ka, o aming Diyos. Amen. So, 2 Corinthians chapter 6, verses 3 to 13. Sabi diyan, we put no stumbling block in anyone's path so that our ministry will not be discredited. Rather, as servants of God, we commend ourselves in every way, in great endurance, in troubles, hardships, and distresses, in beatings, imprisonments, and riots, in hard work, sleepless nights, and hunger, in purity, understanding, patience, kindness in the Holy Spirit, and in sincere love, in truthful speech, and in the power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left, through glory and dishonor, bad report and good report, genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying and yet we live on, beaten and yet not killed, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything. We have spoken freely to you, Corinthians, and opened wide our hearts to you. We are not withholding our affection from you, but you are withholding yours from us. As a fair exchange, I speak as to my children. Open wide your hearts also. So dito si Apostle Paul, makikita natin na kanyang ibinigay yung ministry ng reconciliation, yung importansya ng ating relasyon sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At isa sa mga testimonya ni Apostle Paul ay ang kanyang mismong mga na tawag nito nakaharap or mga experiences niya sa kanyang pag-iibanghelyo, sa kanyang pag-aabot sa mga tao. So ito yung mga nangyari mismo sa kanyang buhay. At sinasabi nga niya na wala siyang inilalagay na balakid sa mga kanyang sa mga tao, okay? Para nang sa ganon yung ministeryo niya ay hindi masabing hindi totoo or walang saysay. Bagkus sinasabi diyan na sila ay mga alipin ng ating Diyos at kanilang kinokomend ang kanilang sarili sa lahat ng bagay. At pinakita nga niya itong mga pinagdaanan niya. So lahat ng mga pagsubok, kahirapan, sabi nga diyan, problema, mga distress, okay? Most likely dahil sa tindi ng kanilang mga nakaengkwentro ay maaring sila ay dumanas ng matinding stress. So meron din mga
beatings o yung mga maaaring nahuli sila, okay, sila ay nakulong, yan, imprisonment, at sila ay binugbog. O binugbog sila muna bago sila ngayon ikinulong. At yung mga riots, gaya ng mga pangyayari nga sa Ephesus, nung sila ay nanduroon. At sa pamamagitan nga ng matinding pagtatrabaho, puyat, sabi nga niya, at gutom, lahat ng ito, sabi niya, ay kanilang tinanggap at inintindi ang mga tao na sila'y bulag sa katotohanan, kaya't hindi nila, kumbaga, hinarap yung mga umuusig sa kanila ng pantay na, kumbaga, parang nagre-retaliate din sila or sila'y Romeres back, ano? Bagkus hindi. Kung sila'y nahuli, edi sila'y nahuli. Kung sila ay pagsalitain, sasabihin lang nila yung kanilang nais sabihin. Kaya't kung sila man ay binugbog, hindi sila nagre-retaliate. So, gaya ng sinabi ng ating Panginoon, if someone strike you in the left cheek, then give to him the right cheek as well. Ibig sabihin, huwag kang bumawi. So yan ay natutunan ni Apostol Pablo, kaya sa lahat ng aspeto ng kanyang eksperyensya ay hindi siya makikitaan na siya'y palaaway, na siya'y kumbaga gumaganti. Bagkus hinahayaan niya na ang Diyos mismo ang, sabi nga, leave room for God. Because sabi nga ng Diyos, vengeance is mine, I will repay. Kaya't kahit pa dumating sa punto na kung saan ay may mga naninira na sa kanila at sinasabing sila hindi mga tunay na mga apostoles, lalo na yung mga bulaang mga ngaral, at sinasabing hindi totoo yan si Apostle Paul na sinasabi nyo na isang apostle. Siya ay isang impostor. Kahit pag ganon, sabi nga, whether yung sinasabi ng ibang tao ay totoo o hindi, kung magbibigay ng kaluwalhatian or pagka-dishonor or mga maling report, sabi nga, or good report, totoo man or sila ay napagkakamalang impostor, known, ibig sabihin, yet regarded as unknown, ibig sabihin sila ay kilala sila ng Diyos, totoo yung kanilang ipinamamalita, magandang balita ng Ebanghelyo, pero sa madlang people, sila ay hindi kilala. They are, sabi nga, the dregs of society. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo kagaya ng mga artista na kilala ng mga maraming tao. Okay? Meron silang followings. Pero kapag ikaw isang naging, kumbaga, tagapagpahayag ng salita ng Diyos at ikaw ay tumayo dito, mas marami ang magiging kaaway mo. Mas marami ang mga taong hindi ka kikilalanin na tunay o totoo. Bagkus ika'y pagtatawanan, ikaw ay lalapastanganin, sisiraan ka, lahat ng yan. Pero sabi nga, hindi bumawi ang Apostol Pablo. Bagkus, sabi nga niya, kanyang inintindi, siya ay naging very patient, siya ay naging kind, at dahil yan sa banal na spirito. At kanyang ipinakita ang kanyang tunay na pagmamahal sa mga kapatiran at sa mga taong kanyang inaabot. Dahil alam niya kasi kung saan pupunta ang mga taong ito kapag hindi nila nakilala ang Panginoon. Kaya't mas maganda na sila na lang ang tumanggap ng physical na
beating o yung bugbog, or yung sila na lang yung ma-stress sa kanilang ginagawang mabuti, para na sa ganun, baka sakali itong mga taong ito ay na iniibanghelyohan ay makapag-isip na, oo nga naman, wala naman silang hinihinging pera na kapalit. Walang hinihinging posisyon. Walang hinihinging kumbaga kapalit para sa kanilang ipinamamahagi. Bagkus mukhang may sinseridad ang mga taong ito. At kung sakaling ganun ang maging dating sa mga tao at makita nila na may sense naman ang sinasabi ng mga ito, na ang kaligtasan ay dito nga sa Diyos na ito, sa pamamagitan ng kanyang isinugo na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At kapag ka ang Diyos o ang banal na Espiritu ang siyang humipo sa taong yun, definitely yung taong yun ay kikilala. Kaya't ganun na lang, sabi nga niya, kahit pa kami mabugbog to the point na maaring kami mapatay, okay? Dumating kami sa time na kami nananaghoy, very sorrowful, pero sa kanilang kalooban sila ay nagre-rejoice sapagkat sabi nga, mapalad kayo na mga namamahagi ng magandang balita ay dumadanas ng mga ganitong klase ng mga tribulasyon. Dahil kung ang Panginoon Jesus, siya mismo na ating master o rabbi or teacher, ay dumanas nung narito siya sa lupa, din tayo na kanyang mga alagad, tayo na kanyang mga alipin, na dumanas din ng ganon. Sabi nga, we are worthy to suffer with Christ. Okay? Kaya't ang isang Kristiyano, hindi siya yung gumaganti. Okay? Nandun lagi siya sa punto na iintindihin niya itong mga taong ito sapagkat sila'y bulag sa katotohanan. Kaya't ganun din tayo kapag meron tayong mga sinisiran at hindi pa talaga nila maintindihan, hindi nila magets, okay? Tapos tinatawanan tayo, sinasabi, ano ba nakain mo? Bakit naging panatiko ka dyan? Dahil sa kadahilanan na hindi nga nila nasumpungan ang ebanghelyo. Dahil ang banal na spirito hindi pa kumikilos sa kanila. So, kailangan ipakita pa rin natin sa ating testimonya, sa ating buhay na maaring sa pamamagitan ng malumanay nating pagsasalita at yung maayos nating paghihikayat sa kanila na makakilala sa Ebanghelyo at hindi tayo nakikipagtunggali, ay baka sakaling ang banal na spirito ay kilusan ng kanilang mga puso't isipan at biglang tanggalin yung mga pagkabulag na yon, at one day biglang lalapit sa iyo, ay nako, totoo nga pala yung sinasabi niyo sa akin. Bakit hindi ko ito nakita noon? Pero ngayon, nung nagbasa ako ng Biblia, malinaw na malinaw sa akin. Nakita ko na hindi pala tama yung sumamba sa mga Diyos-Diyosan na dati aking, kumbaga, dinidepensahan ang mga pagsamba sa mga imahin na ito sapagkat sa akin ay hindi naman yung iribulto mismo ang aking sinasamba kundi yung siya'y isa lamang kumbaga imahe nung Diyos o nung taong aking itinataas o tinatangkilik o dinadasalan. Pero ngayon nakita ko, oo nga no, maaring ganun yung aking pananaw, pero sinasabi pala sa Biblia, ang Diyos ay siloso. He is a jealous God. And ayaw niya talaga ng mga idolatrous actions of His people.
Isa ito sa mga kinasusuklaman ni Yahweh sa Old Testament. At yan, nagising ako nung makita ko na wala palang kapangyarihan itong ribultong bato o kahoy na aking dinadasalan. Na aking nakita sa Jeremiah chapter 10, nakalagay doon na itong mga ito ay, sabi nga, hindi makakaapekto sa buhay natin sapagkat sila ay mga inanimate objects, hindi kumikilos. Ikaw pa mismo ang magbubuhat sa kanila. Parang ako yung dati kong testimonya na sinagip ko yung Santo Niño dun sa aming tindahan. Nung ako hindi pa mananampalataya, ako ang nagligtas sa aking Diyos. Imbis na ang Diyos ko ang siya magligtas sa akin. At doon nagising ako nung ako'y nakabasa ng mga talatang yan sa Jeremiah, sa Ezekiel, na patungkol nga sa idolatry. Patungkol nga sa mga ginagawang ribulto, na kahoy, o bato. At makikita rin natin, yan din ang isang dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay inusig sa Ephesus. Sapagkat yung mga gumagawa ng mga ribulto doon, ribulto ni Diana, yung goddess ng Ephesus, sina Demetrius, okay? Sabi, kapag ka magpatuloy itong taong ito na nagngangalang Apostol Pablo, mawawalan tayo ng hanap buhay. Hindi ba't yan din ang mga salita ng mga taong ako nung ako'y nagsisimba pa sa Quiapo nung araw. Di ba maraming mga tindahan dyan sa gilid-gilid ng nagtitinda ng mga ribulto ng Santo Niño, ng mga imahe, ng mga santo at santa. At sa akin nun, tingin ko sa kanila ay talagang banal. At banal din, sabi ko nga, napakapalad ng mga kamay na sila'y gumagawa ng mga ganitong imahe ng Diyos. Okay? Ngayon ko napagtanto nung ako'y naging Kristiyano na sila pala yung tinutukoy ni Apostol Pablo sa libro ng Acts, na kung saan ay gusto nilang patayin si Apostol Pablo. Dahil nga sa una ay parang hindi naman nilalapastanganan ni Apostol Pablo ang kanilang Diyos na si Diana, pero dahil sa maraming naakit sa turo ni Apostle Paul na may iisa lang Diyos lamang na dapat sambahin, dahil dito ay naapektuhan itong mga negosyo ng mga taong ito. Kaya't ganun na lang ang ramdam ni Apostle Paul na kapag ang isang tao ay talagang binulag ng dyablo at saka ng kamunduhan at ng kanyang pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan, ay kanya itong talagang ipaglalaban. Kahit pa mali na yung kanyang pananaw. Dahil binulag na siya ng sitwasyon, binulag na siya ng kanyang pananampalataya sa maling Diyos. At si Apostle Paul, wala siyang magawa kundi sabihin lang ang katotohanan. Kaya't sabi nga niya, patuloy kami na magsasabi ng mga bagay-bagay na ito. Kami ay mababansagang mga mahihirap, pero kami mayaman. Mahirap man kami sa mga dinanas naming kahirapan sa pag-iibanghelyo. Nakadanas kami ng pagkagutom, pagkawala, and yet we have become content with whatever we have. Naging kontento sila kung
kung ano man meron sila. At ito nga, sinabihan niya mga taga-Korinto, nagsalita kami sa inyo at bukal sa aming kalooban na wala kami itinatago, maging ang aming apeksyon or ang pagmamahal namin para sa inyo. Pero kayo ang siyang nagsara ng apeksyon na yan na dapat ibinalik nyo rin sa amin. Kaya sabi nga niya, as a fair exchange, I speak as to my children, open wide your hearts also. So sabi niya, ako bilang ama ninyo, dahil ako ang siyang nagbukas sa inyo sa turo patungkol sa Ebanghelyo at kayo nakakilala sa Panginoon bilang ama ninyo, naway buksan nyo rin ang inyong mga puso. Dahil nga marami nga sa kanila o ilan sa kanila ang mga nahila ng mga bulaang mga ngaral. At pinaniwalaan nila na impostor nga itong si Apostol Pablo. Hindi siya tunay na apostoles. At kung ano-anong mga paninira ang ginawa sa kanya. And yet, makita natin ay malumanay, maayos na sinagot ni Apostle Paul ang mga ito. Tinayuan niya ang kanyang panawagan bilang isang apostol at sinabi niya na ang Panginoong Jesus mismo ang siyang nagtalaga sa kanya at ito'y hindi matatawaran dahil nga hindi naman siya nag-argabyado ng mga tao. Wala siyang dinispalkong pera. Hindi niya hinuthutan ang mga taga-Korinto. Bagkus, sabi nga, talagang bukal sa kalooban ng mga taong tumulong sa kanya at yun ang kanyang ginamit sa kanyang mga gastusin at sa mga pagtulong sa iglesia, lalong-lalo na sa Jerusalem dahil nga sila ay under persecution during that time. Maraming mga naghihirap na mga Kristiyano nung panahon na yun sa loob ng Jerusalem. Kaya't ganun na lang ang hinihingi ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid sa Korinto na buksan naman nila ang kanilang puso. So, wag silang maniwala sa mga false apostles or false teachers na nagsasabing hindi kayo mahal ni Apostle Paul. Bagkus ang kabaliktaran ang totoo. Mahal na mahal ni Apostle Paul ang mga taga-Korinto kaya ito sumulat siyang muli. Sapagkat yung mismong beneficiary ng pagmamahal ni Apostol Pablo ay ang iglesia mismo ng Korinto. Kaya tayo ganun din. Tayo'y member ng isang iglesia. Hindi dapat mawala sa atin yung respeto sa bawat isa at yung pagkilala sa sino ang patatag ng inyong pananampalataya kay Kristo sa mga salita at mga Bible study o preaching o katuruan na inyong natanggap. Na ito ay hindi kayang bayaran ng pera at at the same time hindi rin naman kayo hinihingan ng pera ng mga ngaral sapagkat ayaw namin bilang mga tagapagpahayag ng salita na gagamitin namin ang pag-iebanghelyo para sa pansariling ambisyon. Kaya nga sabi ko mali yung mga turo itong mga word faith movement dahil nga imbis na si Kristo ang naitataas ay ang kanilang mga sarili. So ang tinutukoy ni Apostle Paul dito na mga bulaang mga ngaral sa panahon natin ngayon ay ang mga ganitong klase ng mga katuruan. Yung prosperity gospel, social gospel, itong mga lumalabas na hindi naman tunay na ebanghelyo. Kaya tayo mag-iingat and I hope and pray na tayo lagi maging
angkla sa salita ng Diyos, lalo na sa kanyang ebanghelyo, at patuloy natin ipakita ang ating pagmamahal, malasakit, at ang ating pag-aabot sa ating kapwa-tao, lalo na sa mga mananampalataya, na sila ay lumago sa kanilang uh, pagiging Kristiyano. At magamit ang bawat isa para abutin din ang iba na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. So purihin natin ang Diyos. Dito tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyo lahat.